Hello guys, my name is Christian and welcome back. For today's video is ikukwento ko lang ang aking braces journey. Kung napapansin niya, bago siya, no? I'm gonna share the braces journey or experience for last 6 months last year. Ikukwento ko kung ano-ano nga ba yung naging experience ko sa pagpapabrace or this orthodontics treatment, kung meron bang mga best experiences and worst experiences, anong pakiramdam ng may brace, bakit ako nagpa-brace, paano ko na-afford, saan ako nagpa-brace, sino yung nanay ko, anything, kung ano-ano pa yung mga ina-expect ng magpapabrace katulad mo. Kapa-brace na yan. So, kung napapansin nyo ngayon is I'm wearing purple brace or purple rubber. And yung salamin ko guys, bakit napunta sa salamin? Basta, galing lang to sa EO. Worth 2,800 with UV protection. May grado na nga ako, pero maliit lang, parang 75. Back to our topic, ang mga kulay na ng braces or ng rubber na nasubukan ko is starting sa blue, orange, black, and now is purple. So, 2 beses ako nag-blue, 2 beses ako nag-black. Sa 6 months na yon, 4 na kulay lang. So, bago ang lahat, disclaimer lang, lahat ng experience ko or sasabihin ko dito is based on my experience lang. Start the story. Pa-appointment ako. Siyempre, naganap muna ako sa Facebook ng mga dentist or clinic na open ng Saturday. Which is, ayoko nga ng weekdays because I have work and ayoko mag-leave para lang dito sa brace, no? Ayun nga, nag-inquire ako and meron ako nakita sa Kabanatuan. And ayun, nagpa-brace ako last July 21, last year. At ipapakita ko yung itsura ng ngipin ko before. Ito yung itsura ng ngipin ko before. Ayan, meron akong selfie lang. Ayan, yung itsura nun. Sa akin kasi, kapansin-pansin ito dahil ako yung nakakakita lagi ng ngipin ko. Pag nagsasalamin ako, nakikita ko ang itsura ng pighati at kalungkutan. Char. So, big deal nga ito. And kung sa inyo is hindi pa yan yung worst na itsura ng ngipin, meron pang kapapangit yan dahil meron ayan, gusto kong magsabi, maglabas ng masasamang words. Gusto ko sumabog, magsabi ng mga masamang mga words. Because my camera dies, because it's low bat. So yun nga dati guys, hindi ako nakakangiti ng ganito. Hindi ako nakapagsalita ng kita lahat ng ngipin like ganyan. Dati ganito lang oh. Parang, ay sige, sure, bye. Ganun lang. Ito lang yung pinapakita ko yung taas. Because it's so ugly, yun nasa baba. Tapos meron mga tartar nga at plaque na namuo, no? Or yung tartar pala is namuong mga bacteria and plaque yata. Parang ganun. Basta! Halos nakakahiya talagang magsalita at hindi ko maipakita yung lower teeth ko kapag nag-smile. Laging taas lang ang pinapakita ko sa mga pictures. Kaya guys, ayan, wala akong picture ngayon ng ngipin ko na may papakita sa inyo. Nung first appointment ko sa dentist is ipapabunot ko na guys ang ngipin ko kasi nga feeling ko sira na kasi lagi siyang sumasakit. Tapos nung pina-check up ko sa dentista, pinakauna talagang experience, pinakaunang appointment nga sa dentista is pinabunot ko yung ngipin ko, which is hindi niya binunot guys dahil sabi niya hindi sira yung ngipin ko at wala talagang ibubunot. Assessment is for oral prophylaxis or cleaning. Dahil mga tartar lang yun. And yung pera ko nun guys is 700 pesos. Parang 2016 or 2017 yun. Parang estudyante pa nga ako nun eh. Tapos nung college ko na lang nabayaran yung balance dahil 1,000 pala dapat yung bayad. So mabait naman si Ortiz. Siya yung nag-ano sa akin. And then nabayaran ko yung balance after 2 years yata or 1 year. Nung nagtatrabaho na ako, may pambayad na ako. Okay, back to our topic, no? The reason why I want to have braces is for me to be confident pag nagpipicture and pag nagsasalita because I feel insecure about other teeth kasi sobrang gaganda ng mga teeth nila. Gaganda yung mga ngipin nila and I was so insecure about that.
So, ngayon, na-achieve ko na yung magpa-brace dahil dati ko pa talagang gusto nung high school ako. And yun nga guys, self-love yun guys. Kaya kayo, if you want Kaya guys, kayo, mahalin nyo yung sarili nyo habang bata pa kayo. Mahalin nyo yung katawan nyo, huwag nyong abusuhin. Especially yung oral health, yung mental health, and hygiene, syempre. Para kapag ka dumating yung dawan, di ba? You're so confident about what you have. And you love yourself. So you know now how to offer yourself. Char. So I decided to pursue this treatment supposedly on March 2022, but it got suspended and delayed because of lack of financial matters. Kasi ang dami kong hinuhulugan nun, guys. Yun nga, natuloy na ng July 2022. Eto nga, nangyari, no? So, pumunta na ako doon sa dentista ko nung araw na yun. Alam kong itatanong nyo kung magkano yung down payment. So, here it is. So, nag-initial assessment. Pasok daw siya sa standard na 24 months. Total package of 40,000, which is payable in 24 months nga, 1,000 pesos per adjustment with a down payment of 10,000 pesos. Included yung oral prophylaxis, yung panoramic x-ray, and kung ano-ano pa ang kailangan. Pati yung ortho kit or yung dental kit na ibibigay sa inyo. So, kaya ako na-afford guys yun para lang maging aware kayo dahil hindi lahat ng nakikita nyo sa internet is madali lang makuha yung mga bagay-bagay, no? Nandito ako para sabihin sa inyo na lahat ng bagay ay pinaghihirapan. And ito nga pala guys, ma-segue ko lang, congrats nga pala sa atin dahil nakaabot na tayo ng 1,000 subscribers. And ito yung video ng 1,000 subscriber, isa-segue ko lang. Milk tea. Uy, isa na lang. Isa na lang si... Panasan na. Uy. Yes! Naka 1,000 na. Yung milk tea nasan na. Milk tea. Okay, milk tea. Expected for the milk Hindi pa nga ako sa kanila guys. Vlogger. Ay, galang picture. Mag-milk tea kami pag naka 1K na. Naka 1K na, boy. Guess what, bro? Pag po walang milk tea, mag-unsubscribe kayo. Pag yan nabawa, Angge halika. Si Angge yung ano sabi ko sa subscribe, di pa pala nakasubscribe. Well, nakakatailig. Ay, hindi kikinig. Ayaw mag-focus, buwisit. Wow. Kailangan ko na lang ng 10,000 watch hours. Thank you guys sa lahat ng sumubscribe at sa lahat ng sumusuporta. Simula nung nag-start ako sa YouTube, and alam ko guys is hindi ako active, so thank you pa rin dun sa mga nakaabang. Mahirap pala talaga guys maging YouTuber. Dahil kailangan ng commitment, okay? Dahil sa sense of responsibility guys. So again, thank you guys sa lahat ng nakasubscribe, at sa mga bago pa lang is i-click nyo na yung subscribe. Oh, tayo lang dito. Tulungan nyo akong maka-reach ng 5,000 subscribers and 10,000 watch hours para naman, you know, kayo rin guys, pag nagtatrabaho na kayo, ma-afford nyo na, or kung afford naman ng mga magulang nyo na may kaya, why not paayos nyo na yung ngipin nyo agad para period is shorter lang, okay? Alam ko medyo may kamahalan yung down payment ng aking dentista or clinic dahil 10,000. Yung iba, parang 5,000 to 7,000 or 8,000 pa nga dun sa pinsan ko. Pero ako, dahil first time ko kasi sa dentist, so mas gusto ko na yung wala akong mahahassle. Kasi merong mga mura na nababalita na nagkakaroon naman ng diferensya or natatanggal yung bracket, okay? Or hindi ko naman sinisiraan yung dentista ko, pero the first month is natanggalan ako ng bracket. Pero ayun nga, as I was saying, hindi ko ginajudge yung mga dentist or clinic na merong mga rates na mas mababa, yung mga down payment. I was just cautious and
it was my personal preference dahil sila rin yung una ko napagtanungan sa Facebook. Anyway, my dentist is from Cabanatuan City and lumuluwas ako dun every month for monthly adjustment. Nagpapa-appointment na ako for Saturday. 3 to 5 hours away from home, from Aurora. So, lumuluwas talaga ako sa Cabanatuan kasi nga, dun ko feel yung magpa-brace. Alam ko meron ditong nagpapa-brace or may mga dentist din dito na orthodontics, basta nagpapa-brace, nagbe-brace, nag-ortho treatment, something. Alam ko meron dito, pero mas gusto ko dun sa Cabanatuan kasi nga inisip ko na pag nasa Manila na ulit ako at nagtatrabaho na ako dun, is para sa Cabanatuan na lang ako umuwi. Kasi 6 hours ang uwi dito sa Aurora. Pero inisip ko din na sana dito na lang sa Aurora para malapit. Anyway, yung trust ko is nandun sa dentist dun sa Cabanatuan. So, umuwi ako dun sa mga tita ko. Yun na nga, July na. Syempre, kung ano-ano naiisip ko before yung day na ikakabit na yung brace talaga. Syempre, excited ka. Sinusukat ko pa kung ba yung mga naka-brace na gano'n mag-share or like corner na maarte. Sinusukat ko kung gano'n magiging bukol yung dito, no? Yan na nga, bukol na siya. Pero ngayon, sanay na ako, guys, ha? So, ayun. First thing first, pina-x-ray muna, panoramic x-ray. I-device yun na gaganang ka lang. Di ba sa x-ray, ito yung chest ang ilalagay mo sa chest x-ray. Sa panoramic x-ray, yung baba mo nakapatong na ganoon, tapos ngingiti ka na nanginginig. Kasi nga nangangakit na akong ganun. Nanginginig yung ngipin ko noon. Ayun, tapos lumabas yung result is meron akong 4 yata or 3 wisdom teeth. Di ko na sure. So, ang gamit ko palang salamin is EO with UV protection. Kaya may violet na ganyan. Mura lang, 2.8. Ang lens is parang nasa 1,000 plus. Tas, I mean yung frame. Ay, hindi. Basta ang total is 2,800 yata. Hindi pa rin ako sure. So, yung panoramic x-ray, guys. Ayun nga, 3 yung yung ano ko ha. Basta yung para lang ma-assess yung buong oral health mo, kailangan mo ng panoramic x-ray. Kasi may ibang clinic na hindi sila nag-offer ng panoramic x-ray. Sa ibang dentist mo pa, sa ibang dentist ka pa i-refer para lang mag-panoramic x-ray. So, yung panoramic x-ray is yung buong ngipin yung i-x-ray. Kasi merong x-ray na worth 400 pesos yata. Isa-isang ngipin lang yung ina-x-ray. May mga ganun. Pero eto nga, para sa pagpapabrace is kailangan ng panoramic x-ray para kuha yung buong picture ng iyong bungo. So, ang initial assessment sa akin, meron akong wisdom tooth na kailangan bunutin. Pwedeng during the treatment, pwedeng after the treatment. So, ang pinili ko is after the treatment because wala naman akong choice dahil walang budget. Kasi alam niyo kung magkano yung isang bunot. Nasa 10,000 din. Mahal. Kaya ngayon, 6 months na, hindi pa pantay itong yung pagitan ng nasa taas. Ayan yung normal bite ko. Yung pagitan ng nasa taas, tsaka ito yung pagitan. Tsaka yung bakit naging ganito ta? Ganyan. Pero sa normal, ganyan. Kailangan magpantay sila. So, dahil siguro yun sa aking pag-iisa. Dahil siguro yun sa wisdom tooth na kailangan dapat ipabunot. So, ayun. Syempre, ito na nga. Naligaw na naman ako. After nung quick talk, sinimulan na yung process of installation. Kasama sa package yung oral prophylaxis and panoramic x-ray. Nilinis muna pala yung ngipin ko. No? After ako ma-panoramic x-ray is nilinisan na yung ngipin ko. Inalis yung mga tartar. And nagmumug ako ng ilang beses. Meron sa aking pinamumug na maasim. I don't know what is that. Then after nun, merong mouth guard na ipapaganon sa'yo. Siya nakaganon ka lang all throughout the treatment. Naka-mouth guard, tapos, ayun, unti-unti nang kinakabit yung bracket. Awkward akong tumingin sa dentist ka kasi ewan ko kung saan ako titingin. Sa ilaw ba o sa kanya o sa paligid. Gusto ko na nga lang pumikit na gano'n. Basta awkward kay ma'am, kay doktora. Ayun nga, inagbubog ng ilang beses, tas unti-unti nang lagay yung bracket, then sunod na dun yung mga wire. Then after nun, tatagal yun na siguro ng mga 30 to 45 minutes. And then, cha-ching,
nakakabit na and nagbayad na nga ako ng 10,000. Tapos after no, meron silang included na ortho kit which is binigay sa akin. Ang itsura is, eto, papakita ko sa inyo. Tinatamad kasi ang kunin nandun. Basta may supot siyang ganun, tapos kasama dun yung toothbrush, yung salamin, yung bilog na may salamin, ginagamit ng dentista. Alam nyo na yun. Meron silang timer. Alam nyo yung buhangin na bumababa. Ganun. Maliit lang. Kulay blue yung ano ko. Favorite color ko kasi kulay blue. So natuwa ako dahil color blue yung binigay sa akin na toothbrush, floss, pati yung timer. Tapos merong mga wax doon na para sa maiwasan ng gasgas sa dito sa pisngi sa loob. The first time na nag-ano ako is nag-wax ka agad ako. Pero dahil nag-wax ako, kinabukasan, nalimutan ko na may wax ako nilagay. Siguro yun ang reason kung bakit natanggalan ako ng bracket. Dalawa yung natanggal sa akin. Isa dito, ay dito yata yun or dito. Somewhere there and there. Ang experience ko pa nga, yung wire, di ba natanggal yung bracket? So yung wire, sa last dito, yung wire nakausling ganun. Buti na lang hindi siya tumatama sa pisngi. Nakayanan naman. Then, nung nagka-time ako, pinaputol ko yung wire. Libre lang naman yung pagpaputol kasi nga, ikakabit na lang daw nila the next. First month ko, nabunutan ka agad ako ng bracket. Ang explanation is, kapag yung bracket is in contact with the teeth or nangunguya siya, talagang may tendency daw pala na matanggal. So, nung kinabit ulit yun, hindi na sa akin pinabayaran dahil nakakontak naman daw sa ngipin talaga. So, ina-expect talaga nila na maalis nga. So, siguro for the sake of the completeness lang, nilagay pa rin nila kahit alam nilang maaalis na. Para lang hindi ma-disappoint yung customer or client siguro. Kinumpleto nila. Pero, the next pa-adjust ko, kinabit yung dito kasi medyo nag-loose. Tas yung natanggal dito, hindi pa rin siya kinabit yata. Kasi nga, nangunguya ko pa. Parang ganun. Basta last 6 months na kasi yun. Hindi ko na alam. So, yun. Asan na nga ako? May 3 akong teeth na kailangang alisin. Wisdom teeth. 2 or 3 yata. Worth 10,000 isa. So, pwede naman daw after na ng treatment alisin. So, pwede rin naman during the treatment. Mas maganda kung during the treatment kasi para magpantay na siya habang para ma-adjust na talaga yung ngipin. Ewan ko lang sa iba kung paano talaga. Dahil nga wala akong budget, hindi ko muna siya pinabunot. 10,000 isang ngipin. 10,000 lang naman. Syempre, yun na nga, naligaw na ako, no? Ito na, an hour after, okay pa, after ikabit na, tas naninibago ako sa ngipin ko kasi may nakaalsa sa loob. So, ang hirap magsalita. Parang totoo nga sinabi nila na sure ka pa magsalita. Pag may braces daw, ganyan pa magsalita. Ganyan. Pero alam ko na parang nade-develop na yung pagsasalita ko dahil parang umaayon na yung ngipin ko, nagiging okay na. After 1 hour, syempre nag-selfie ako. Eto siya. Yan. Selfie. Excited ka. Then, pag uwi ko sa bahay, sinimulan ko na agad ang routine na mahiwagang pagtututbrush, floss, and mouthwash. So, 6 months ko na yung ginagawa, guys. And after 1 day nga, pagtututbrush, guys, is at least twice a day. At least. Twice or thrice a day dapat, diba? Pero dahil nga nagtatrabaho ako, so, tuwing gabi at umaga lang ako nakapag toothbrush, floss, and mouthwash. So, sa tanghali, brush na lang. And ngayon nga, mga 5 to 6 months na, hindi ko na religiously nagagawa. As in, every other night na lang ako nakapag-floss, pero fix yung pagtututbrush and pagmamouthwash. Yung floss lang talaga minsan. Pag inaantok ka na, gusto mo na matulog, di ka na makapag-floss or something like that. Kasi depende rin naman sa kinain mo. Pag ang kinain mo is matitinga ka ng sobra, at marami na kasingit talaga sa ngipin mo, dun ka talaga mag-floss. Pero kung kinain mo lang is lugaw at hindi ka naman natinga, why? Bakit mo pa kailangan mag-floss? Charis. Pero kailangan talaga mag-floss, guys. Huwag niyo akong gayahin. Then yun nga, after 1 day, guys, kinabukasan, sobrang sakit po. Opo. And unti-unti na talagang nagkakaroon ng linaw ang lahat ng mga bagay-bagay, humihikit na yung ngipin mo. Medyo sumasakit na siya. Nakalepsin yan.
And yung pakiramdam is parang nanggigigil yung ngipin mo ganun. Parang, oh! Cannot control the force. Parang paloob siya ganun. Kasi nga, basta unexplainable yung pain and mas matindi pa sa first heartbreak. Char! Gising ko lang at yung laway ko panis. Parang nakababad siya daw. So, eto yung mga clips ko ng mga nire-rate ko yung pain. Because I'm not used to pain. My pain tolerance is so low. Masakit siya, guys. Day 1, Day 2, Day 3, and after a month, after 2 months, after 3 months, ayan, masakit-sakit pa siya. Every after adjustment, guys, yung sakit na lang is nararamdaman mo na lang siya ng 1 to 3 days. Then, after nga ng 4 months nga, 1 to 3 days mo na lang siyang mararamdaman na masakit. Pero after nun, wala na. Normal ka na, pwede ka nang kumain ng kahit ano. Dati, mga first 3 months, talagang hindi pa ako tiwalang ngumuya ng mga chicharon, ng mga matitigas na pagkain. Pero ngayon, guys, is sanay na siya. Ngayon, wala nang pakiramdam, di na siya masakit. Minsan na lang, parang humihikit siya, pero normal na lang sa akin kasi nga, tumaas na yata yung pain tolerance, something like that. Or hindi na talaga siya mahigpit. Ayun, sa first month ko, hindi ko alam eh. First month nga is parang ang pinalagay kong kulay is blue. Second month is pinag-eksperimentuhan ako ni doktora. Ginalagayan niyang orange kasi yung damit ko nun is parang flesh ang kulay or orange yata yun. So sabi ko, hindi ako makapag-decide kung anong kulay. So kayo nang bahala, dok. Nilagay na yung orange. Then after nun, third month, ginawa ko, black na yung pinalagay ko. Tapos parang fourth month is blue ulit. Tapos fifth month, parang black ulit yata. Tapos nito lang, or this month, ang pinalagay ko na is purple. Supposedly, violet siya yung matinding kulay, dark. Kaya lang nalagay pala. Pag nalagay na pala yung purple, parang hindi pala siya masyadong halata. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo na kulay. So, ano pa ba may kakwento ko? Ayun nga, i-insert ko na lang yung mga clip ko na mahirapan akong kumain, lalo na yung mga gulay-gulay, guys. Laging may tinga. Ang i-expect mo pag may brace ka na, i-expect mo yung lagi yung tinga. Ha? Tinga ka kasi. Charis. I-expect mo laging may tinga, masasanay ka rin na mag-alis ng tinga sa pamagitan ng water. Kada kain mo, magmumug ka lang. Makikita mo lahat ng tinga. Tapos, experience ko pa is yung mumu talaga, ang hirap niyang alisin. Like, hindi ba pag may tinga ka, pag natanggal mo na, tanggal na, normal. Pero ngayon, pag may tinga ka, sisingit siya ng sisingit. Ganyan. Oo, nakakabuisit. Share ko na lang yung mga clips. And yun nga, after 6 months, ganito na itsura ng aking ngipin. Pumantay na yung nasa baba. Ayan. Kung nakikita, ayan. Nakapantay na. Medyo pasensya na sa mga kumakain dahil yellow teeth ako. Medyo ang pangit tingnan. Ayan. Tas yung ito is nakapaling pa. Hindi pa siya pantay. Kailangan nakababa na ganun, naka-finish. So, pinaglalapit ito. Ang laki ng gap eh. Ayan. So, last month yata, last 3 months, naka-chain ako ng rubber talaga. Tsaka yung wire is parang naka-ikot-ikot na ganun. Hanggang ngayon. Then, narinig ko kay Doc na ipapag-elastic na niya yata ako yung sinasabit na ganun. Pero sabi niya, wag na daw muna. Ewan ko kung ano nangyari. Why? And, that reason, anything. So, that concludes my braces journey for 6 months. Please share your thoughts in the comment section and don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel. Thank you guys and see you again on my next video. Bye!